activity po natin today, sir? Siyempre, ito yung ating pagsisimula ng gun ban at the same time, paglalatag ng lahat ng checkpoint sa buong bansa sa pangunguna ng COMELEC at Philippine National Police. At siyempre, natutuwa tayo dahil naandito ang ating butihing Chief PNP at ang buong pamunuan ng Philippine National Police. Kasama na rin yung committee namin sa Firearms and Security Concerns, si Commissioner Amy Perulino. Gusto natin ipahayag sa sambayanan, huwag matatakot. Sagot namin kayo ligtas para sa halalan ng 2025. Sir, yung sa gun ban, sir, may we ask po, ilan na po yung nabigyan ng exemptions po? As of now, meron tayong 1,131 na nabigyan na ng exemptions, certificates of exemption. Individuals po. Ang individuals, meron tayong individuals, meron din security agencies and other exempt na nakalatag na dun sa ating resolution. Pero pwede pa naman po mag-apply until kahit nag-start na yung gun Yes, ban. pwede pa until we will just set the date. Usually 2 weeks before the end of the election period, doon po tayo hindi natatanggap ng applications kasi magiging useless na din yon kasi malapit na din mag-end ang ating election period. But they can apply anytime online. Kapag halimbawa wala kayong exemption mula sa Commission on Elections, tapos ang daladalan nyo lang ay ang lisensya o ang permit to carry firearms outside of residence, kayo ay pwede makasuhan ng COMELEC ng election offense. 1 to 6 years imprisonment yan. At pagkatapos, tatandaan natin dahil suspended kasi yung lahat ng lisensya, violation din yan ng firearms law natin. And therefore, dalawang kaso ang pwedeng kaharapin ng isang tao na mahulihan ng barel nang walang kulang exemption mula sa COMELEC. At the same time, dapat din tandaan yung lahat ng mga opisyal ng pamahalaan na humihingi ng security detail mula sa PNP o iba pang ahensya ng pamahalaan o law enforcement authorities, allowed lang sila ng dalawa. At kung yung mismong security detail nila ay walang kaungkulang exemption o permit mula sa Commission on Elections, yung mismong opisyal ng pamahalaan ay mananagot din kasama na yung mismong nakadetail sa kanya. Kay General Marvin, sir, PNP Chief, sir, until 6 a.m. may mga nahuli na ba sa paglaban sa COMELEC gun ban? Opo sir, actually sir, dun sa report po namin 2. Pero yung tinext po sa akin, 4 na po ang nahuli po natin from region BARM sa 12 and dun sa ating and 6 and region 3 po ang nahuli po natin sa lumalagbog po ng COMELEC gun ban po natin. Ano-anong mga klaseng armas po ito, General, sir? Kanina sir, may nakita po ako mahaba dito sa region 6. Mahaba, tas puro mga pistol po nahuli po natin. Pistol po, magaganda mga baril eh. At ano po ang panawagan ng PNP, sir, ngayong panahon na ng gun ban sa publiko? Sabi ko nga sa kanila, sabi po ng ating COMELEC chairman, no, pag makukulong ka na dun sa mga valid na may mga license to own, we will revoke your license pag nahulihan ka namin. Suspended yan, we'll just come up with a policy kung ilang years ka namin na hindi na kami bibigyan ng baril. Just try us, subukan nyo po at mag-violate po kayo. Tatanggalin po namin kayo habang buhay na hindi na kayo magdadala ng baril. Yun po yung panawagan namin sa kanila. Sir, ilang checkpoints po yung nakalatag sa COMELEC? Ang meron po sa atin is 1,472 na checkpoints po. No? But remember, ito po checkpoints na to. Marami po kami checkpoints eh. Just only accounted eh. But tuloy-tuloy po yung checkpoints sa atin. Ang sinasabi, at one given time, hindi po kami bababa ng 1,000. Nagbigay na po ako ng details dito, not only in the midnight, but tuloy-tuloy po ko, umaga, tanghali, gabi. Gusto po natin maramdaman nila talaga na matindi po yung COMELEC natin when we conducting checkpoints po. Sir, naman na-mention niyo po kanina yung pagsusuot ng body cam. How important is yung security din ng mga kawani ng PNP? Of course, ang sinasabi po natin, no, we have to make sure na safe po yung mga pulis natin. Kaya kanina, maliban po doon sa body cam, we will require po doon sa gumamit rin po ng ARD pati mga bulletproof vest. Ayun po yung mga natin. But again, ang sabi po ng ating COMELEC chairman, we go for transparency. Yun po yung gusto, transparency and accountability when we conduct our checkpoints. Sir, yung dun sa importance sa plain view doctrine, sabi na lang po sa publiko. Kasi yung plain view doctrine ay consistent na prinsipyo na laging sinasabi ng Korte Suprema sa lahat ng desisyon
kapag ka magkakaroon ng mga search and seizure at the same time kapag ka magkakaroon ng ganitong klaseng checkpoint. Naniniwala naman tayo in place ang operational procedure ng Philippine National Police kapag ang pinag-uusapan ay ang mga checkpoint. Wala namang pagbabago yan, whether checkpoint sa regular na araw o checkpoint kapag ka may ganitong election period. Bagamat, strategic kasi ang paglalagay ng checkpoint ng PNP kapag ka election period, lalo na doon sa mga areas of concern natin. Yung sinasabi ni General Bill na 1,200 more or less na mga checkpoint is strategically located dyan, may mga konting adjustment, and syempre habang papalipit tayo sa halalan, lalo na at may mga pangyayari minsan na hindi naiiwasan, ina-adjust din yung mga lugar kung saan nilalagay ang checkpoint. Basta ang importante, hindi dapat ito kinatatakutan ng sambayanan. Part lang yan ng isang proseso para sa halalan. Ang pinaka-importante pa rin, freely nakakapaglakad, nakakapagbiyahe ang mga mamamayan na hindi dapat sila natatakot sa kanila pong sariling katahimikan, at the same time, hindi sila tinatakot ng kung sino man.